Ang pagiging kontento ay palatandaan ng paglagong espiritual. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Imbis na manghinayang, mas mabuti na maging mapagpasalamat. Imbis na magreklamo, dapat natin tandaan na lahat ay biyaya mula sa Diyos. Ang sabi po sa Biblia, isn't everything you have and everything you are sheer gifts from God? So what's the point of all this comparing and competing? You already have all you need. Mula po yan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7 hanggang 8 ng The Message Paraphrase. Ang inggit, laging nagtatanong, bakit sila? Bakit siya mas malusog? Bakit siya may trabaho at asawa tapos ako wala? Ang pagpapasalamat naman ay nagsasabing, bakit ako? Bakit ako nakakakain ng masasarap na pagkain samantalang ang dami sa mundong nagugutom? Bakit ako hindi inuusig? Bakit ako hindi kinukulong dahil sa aking pananampalataya? Ang inggit ay nakabase sa maling akala na kailangan mo ng mas marami para maging masaya. Pero hindi totoo yun. Happiness is a choice. Kailangan piliin. Kung hindi ka masaya ngayon, hindi ka rin magiging masaya kahit madagdagan pa ang meron ka. Ang dami kong pwedeng ikwento tungkol sa mga taong mas marami kaysa sayo. Pero hindi naman sila mas masaya. Ang totoo, masaya ka kung pipiliin mong maging masaya. Ang sabi po sa Ecclesiastes, it is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else. Ecclesiastes 6 verse 9b ng Good News Translation. Yan ang tinatawag na contentment. Lahat tayo kailangan matutong maging kontento. Bakit? Kasi natural sa tao na hindi makontento. Wala ni isa sa atin ang natural na kontento. Ang pagiging kontento ay tanda ng maturity. Ang mga bata hindi kontento. Kapag hindi nasunod ang gusto nila, agad silang nagiging irritable, nagwawala. Pero ang maturity, natututong maging kontento kahit hindi ayon sa plano mo ang nangyayari. Mas mabuti pang matuto kang makontento sa kung anong meron ka kaysa palaging naghahangad ng dagdag. Lilinawin natin ito. Ang inggit ay hindi desire. Ang desire ay mabuti. Ang inggit ay hindi rin ambisyon. Ang ambisyon ay mabuti rin. Dapat kang magkaroon ng ambisyon at magsikap para sa mabubuting bagay sa buhay mo. Ang inggit ay hindi rin pangarap. Dapat may pangarap ka rin sa buhay. Ang inggit ay hindi rin goals. Ang mga pangarap, ambisyon, goals at desires, lahat ng yan ay inilagay ng Diyos sa atin. Pero ang inggit ay yung pagkainis sa iba dahil meron na sila ng bagay na gusto mo. At ang iniisip mo na hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo rin yon nakukuha. Parehong kasinungalingan yon.
Kaya dapat matuto tayong maging mapagpasalamat kung sino tayo at kung ano ang meron tayo. Lahat ng meron ka ay regalo o kaloob mula sa Diyos. Think about this, my friend. What is something you can do today to practice gratitude? Ano ang isang bagay na pwede mong gawin ngayon para magsanay ka ng gratitude o pagpapasalamat? Pag-isipan mo lang. Pangalawa, when you are tempted to resent someone because of what that person has or is, how can you turn it into gratitude? What should you say to that person? Kapag natutokso kang mainggit sa isang tao dahil sa meron siya o dahil sa kung sino siya, paano mo ito pwedeng gawing pasasalamat? Ano ang pwede mong sabihin sa tao na yon? At panghuli, think about this. Why do you think God makes happiness a choice? Bakit kaya? Bakit kaya ginawa ng Diyos na choice ang kaligayahan? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.